Happy Appreciation Day. You know, appreciation should be every day. So, ginawan lang nila ng 1 month, binigyan lang sila nila ng month of appreciation para sa mga pastors and leaders para meron lang i-celebrate ng special day or special month. Pero ang pag-appreciate po natin sa lahat ng ginagamit ng Diyos, pastor man o worker, i-appreciate nyo po sila araw-araw. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Okay? You know, coming in this church, you don't come here just to see what's going on. Come here always with an expectation. You must see God's reality kahit na online po ito. Amen? You must, because if you expect God's reality, you will respect the place where you are in. Ano pong ibig ko sabihin doon? Sabi ni Lord, nung pagdating ni Moses, di ba, sabi niya, you are standing on a holy ground. Right where you are now, kung saan ka nakaupo ngayon, si Lord mismo, nire-respeto niya ang lugar na yan para sa iyo. Hino-honor ni God ang lugar na yan kasi diyan kanya kakausapin. Amen? Kaya give God a gesture of respect. Paano? Pag nakinig ka, huwag kang makahiga. Amen? Pag nakinig ka, hindi yung parang wala kang gana. Ganun ka pa. Amen? Amen? So, kung paano mo kasi nakikita ang Diyos, kung paano mo siya nape-perceive, ganun ka rin mabe-bless. Aba, iniisip mo ang Diyos, hindi nagpapagaling. No? You are so troubled. Hindi ko gagaling. Ayan, iniisip mo, ang Diyos mong sinasamba rito, ay, napaka-imposible naman gawin ng Diyos ito sa akin. Yun ang mangyayari. Pero with how you perceive God, right where you are sitting now, that is a very, very important place for you today. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong istorbuhin, I am busy. I am busy listening to the Word of God. Kanina ang worship, nag-worship tayo kanina, no? Ang ganda-ganda ng awit, no? Pinapakinggan ko kanina. Nag-worship tayo. Hallelujah. Amen? That is our giving to God. Then when God will give, from this pulpit, God is going to give you an instruction, direction, or how God is willing to bless you today. You must be conscious. Amen. You must be attentive sa sasabihin ng Diyos. Kaya, dapat, bago mag-start ang preaching, nag-toilet ka na. Amen. Hindi yung kung kailan lalabas yung malupit na salita ng Diyos sa'yo, doon ka pa wala. Okay? Sabihin sa katabi mo, stay where you are. Stay where you are. Amen. Sing. Kala nyo, bakit gusto ko sana ang service is 3 hours? Kasi ang Netflix, 2.5 hours. Netflix, biro mo, 2.5 hours, ganado ka, tapos ayaw mo kumurap. Di ba? Halos maubos mo na yung popcorn mo, naiihi ka na. Gusto mo tapusin mo ang pelikula kasi ayaw mong magkaroon ng gap sa pinapanood mo. Baka pagbalik mo, hindi mo naiintindihan ang yung pinapanood. Pero yun, grabe, nagbayad ka pa doon, nagbihis ka pa, nag-schedule ka pa. Ngayon, nandiyan ka lang, nakaupo ka. Glory to God, ano? Nandiyan ka lang, nakaupo ka, mapapakinggan mo ng salita ng Diyos. Ang laking pribilehiyo kasi mahal ka ng Panginoon. Right where you are standing, you are hearing live ang message ni God sa iyo. So make sure that you surpass your excitement when you are watching cinema, when you are watching Netflix, dapat masurpass mo yon. Kaya kung pwede sana, 3 hours din ang service na non-stop. Amen po ba? Sabi niyo ba, walang gana. Biro mo, pupunta ka doon sa No Time to Die. Amen? Sabi niya, wala daw oras sa araw na ito. No time today. No time today. No time to die. Okay? Biro mo, kaya mong panoorin ng matagal yung pelikula tapos hindi mo makayanan pagka narinig mo ang salita ng Diyos. Kapag ka nag-struggle ka sa ganun, ibig sabihin, nakapalibot ka ng mga taong mainipin or nakapalibot ka ng maraming demonyo, i-cast out mo.
Pero huwag kang mag-alala. Pangarap ko ngayon mag-preach 30 minutes lang. Amen. Sa pag-pray mo ko, Lord, kaya rin ni Rev ng 30 minutes. Ha? Amen. Yun daw yung pangarap ni Pastora. Yung mga iba talagang pangarap lang. Sabi ng kanta, pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Praise the Lord. You know, in life, there are different kinds of trouble. Sa buhay, may dalawang klaseng trouble. The first one is the self-inflicted or self-imposed trouble. And the second one is the trouble that can come to you na hindi mo alam. Na wala kang connection, basta na lang dumating. Amen? Ano yung mga self-imposed trouble? Yung pinasok mo, no? Hindi ka nagtimpi. Amen? Hindi ka nagbigay ng control sa sarili mo, no? Sinigi mo pa rin. Kaya na pumasok ka ngayon doon sa arena of trouble. Yun, pagka dumating sa iyo yun, amen? Alam mo bakit? Mamaya ko pa sana sasabihin ko na ngayon. Kadalasan, pag ang tao lumagpak, alam niya. Sino naniniwala doon? Amen? Hindi, bakit nangyari sa akin to? Amen? Kadalasan mga trouble, alam natin bakit yan dumating. Amen? Amen po ba? Nung sinishare ko to initially, sabi ko, walang nabuntis na di niya alam. Ito ko nabuntis. Amen? Usually, alam mo bakit? Amen? Bakit ang relationship na mag-asawa umaasib? Alam mo bakit? Amen. Sana kung nagtimpi lang ako, kung sanang hindi na ako sumagot. Amen. Kung sanang binigyan ko lang ng kahit 1 minuto lang na makinig at magbigay ng tenga sa aking asawa, kami pa sana ngayon. Yun lang, no? Nagbigay na ng matinding trouble. Kaya inuulit ko po, kadalasan, bakit lumalagpak ang tao, alam niya. Tama po ba? Merong directive si Lord sa iyo, gawin mo to. Merong directive si Lord sa iyo na mag-pray ka na. No, this trouble will come, surely will come to you. Meron ng direction, dinidirect ka na ni Lord sa bagay na to. Ito yung dapat mo magiging desisyon, sinisigi mo pa yun sa iyo. Amen. Kaya inuulit ko po, kadalasan, pag lumagpak ka, alam mo bakit. Amen. Yun po yung kadalasan na tinatawag kong self-imposed trouble or self-inflicted trouble. Tama po ba? Nagigil ka. No, alam mong gipit na gipit ka na sa finances, pero pag nakakita ka ng mga kumikislap, no? O kaya hindi mo mapigil talagang hindi kumain. No? Kumain ka na sa bahay dahil kumakain sa labas yung iba, gusto mo rin kumain. Ano, alam mo yon? Pwede ka naman kumain sa bahay, mayroon kang kailangan na i-resolve sa finances mo, kakain ka pa sa mall, kakain ka pa sa labas na hindi naman libre na, ikaw pa talaga yung kaskas ng kaskas. Amen. Kaya yung iba talagang napapalaban sila. They wonder, no? Imbes na sa kapangyarihan ng Diyos makakita sila ng signs and wonders, yung marami yung after this and they wonder. Nabibirmahan mo yung resibo, tapos pagsigilan, nagtataka, bakit? Amen. Masarap lang gamitin yan, pero pagbayaran, malupit yan. Amen. So marami pong mga self-imposed trouble na kadalasan tayong may gawa. Paano naman, Pastor? Yung namang trouble na hindi ko naman sinadya, hindi ko naman ginawa, nandun siya. Meron yan. Amen po ba? Hindi mo naman ginawa. Kung minsan nga, ginawa ng kapatid mo. Alam mo, merong mga kapatid na gano'n, gawa-gawa ng trouble, tas dadamay ka. Ang daming kapatid na gano'n. Maraming kapatid na gano'n. Ewan ko kung may kapatid kang gano'n. Gagawa sila ng trouble, mamaya kasama ka na sa trouble. Kahit mga kapatiran sa church, kahit mga disciple, pag gagawa ng mga foul, amen, di ka kasali.
Pagka solusyon na kailangan ka na. Pero nung dinesisyon niya, hindi ka kasama. Amen? Yun yung mga magtataka, ba't nasasama ako sa trouble na to? Dapat hindi naman ako kasama. So minsan, nai-involve ka. Pero siyempre, pagka lingkod ka ng Diyos, kapag may alam mong may Jesus ka na pinagmumulan ng lahat ng maayos at accurate na mga solusyon ng problema ng ibang tao, hindi mo naman matitiis na hindi impart yun. Amen. Paano mo na naman masabi na hindi mo naman ginawa pero may trouble ka? Basahin natin sa Matthew 13:24-30. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Sabihin natin, good seed. But while everyone was sleeping, note that, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So habang tutulog-tulog, merong itinanim ang kanyang kalaban. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Nung tumubo, umusli yung wheat, umusli din yung weeds. Aba, di ko naman tinanim ito pagka pa namang tumubo, hindi mo pwedeng basta-basta alisin yan dahil madadama yung isa. Anyway, isa sinabi dito sa scripture, no? Verse 27, the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Di ba maganda yung tinanim ko? Maayos yung tinanim ko? Where then these weeds come from? Saan galing ito? Di ko naman ito ginawa saan galing ito? An enemy did this, he replied. Sabihin natin, enemy. Enemy. Tandaan mo, sa mundong ito, one of the accurate reality is you have an enemy. Hindi pwede sa mundong ito, nabuhay ako ng walang kalaban. Kasinungalingan yun. Sure ka may kalaban. Kung di man tao, sigurado si Satanas, kalaban mo yan. Hindi mo yan kasangga. Amen. The servant asked him, do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. So, ibig sabihin, para mawala yung isang trouble na hindi naman ikaw nagtanim, may timing. Sabihin natin, timing. Let them both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. So nakita nyo? Meron talagang trouble na hindi mo naman ginawa sa buhay mo, pero nandun. Ang kagandahan sa Diyos, amen? Ang kagandahan kay God, palagi siyang may solusyon kahit anong trouble yan. Self-inflicted, self-imposed sa ginawa mong sa sarili mo kaya ka nagka-trouble, o may trouble ka dahil ginawa ng iba, parehas yan, may solusyon ng Diyos. Okay? Ang trouble na yan, isa lang ang goal niyan, is to harm you and even to destroy you. Yan ang goal ng every trouble in life. So, si God, dahil mahal niya tayo, God, He has an anticipation before any occurrence of this trouble. In-anticipate na niya. Alam na niya ang kanyang gagawin. Paano gagawin niya? Yung trouble na yan, binigay na niya for both prevention o kung pag nangyari na, hindi mo sinasadya, meron siyang healing para dyan. Amen. But sadly, there are trouble specifically ends to death. Sinabi ng Bible yan. Or complete destruction. Sabi niya, di ba? Proverbs 4:12. There is a way that appears to be right, but in the end leads to death. Sakit yun. Na? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito, sabi sa Tagalog. Merong mga ganon na sitwasyon sa buhay. Parang tama, pero mali. Bakit ko po ito ginuwento? Konti lang po nakakaalam, pero aaminin ko na. Last Monday,
Dala ko po yung isa kong sasakyan. Isa sasakyan, no? Daming sasakyan. Glory to God. Praise the Lord. Susunduin ko po yung anak. So yung mga anak ko hindi ko pa sakay diyan sa Airport Road. So hindi naman kabilisan ng takbo. Pero 2 cars before me, merong unang sasakyan nagprenong todo. Yung pangalawang sasakyan nagprenong todo. Hindi inabot. Nakita ko yun, magpepreno ako ng todo. So, hindi ko rin naabutin. Meron pangatlo, walang pakialam. Yung pangapat pala, sinapol ako sa likod. Pag sapol sa likod, pag nagano ako, mamaya, bumangga sa harapan, nagano naman ako. So, ano siya, backward and forward. Sabay tingin ko sa passenger ko. Amen. Praise the Lord. Ito ang nakakatuwa. Katuwa. Aksidente na nakakatuwa pa. Natural, warak yung sasakyan. Amen. But can you smile in trouble? Amen. Kaya nga self-inflicted at gawa ng kalaban. Yun ay gawa ng kalaban. Bakit alam kong gawa ng kalaban? Umalis ako, nag-pray ako. At nagbibiyahe ako, hindi ako papunta sa kabaret. Pupunta ako manundo ng anak because I love my family. So maayos pareho. Eto matindi. Habang kami nagta-travel, nag-worship kami. Ako nag-worship ako. Ewan ko yung passenger ko kung nag-worship siya. Hindi ko sabihin ko sino. Nag-worship ako kasi alam mo yung kasalukuyan ko nag-worship. Bug! Bug! Ha? Paglabas ko, ayaw mabuksan ng pinto. Kaya sa sasakyan, gusto kong meron akong palaging bayonet. Pag hindi ka makaalis sa seatbelt mo, tabasin mo na. Amen. I'm just relaxed. I came out. Immediately, I brought out my phone. May mga phone, camera din yan. So, nag-video ako. Kasi maraming sinungaling minsan, you stop. No, you. O kaya baka tumakbo. At least, binidyo ko lahat. Yung palang unang-una sa amin, police. So, walang makakatakbo. So, tinignan niya, glory to God, huwag kayong mag-alala. Mapaayos na yung sasakyan ko. Yan ang maganda. Amen? Suddenly, nagtanong ako kay Lord, Lord, why? Why this happened? Unang-unang sabi ni God sa akin, nangyari yan, hindi mo sakay mga anak mo, ha? First one. Sabi ko, Lord, thank you. Number 2, nagtatanong pa rin ako, Lord, why? Di ba may mga why tayo sa buhay? Amen? Why na yun eh. Yung X nga na nasagot mo na eh. Why pa? Z na lang, okay na. X, Y, Z lang yan, ha? Amen. I'm asking God, Lord, why? Ang sunod na sagot ni God sa akin, you are safe, right? Sabi niya, wala kang gasgas. Wala, Lord. Wala. Sin, wala. Okay. Then, this message was born. Seatbelt mentality. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang ating title, Seatbelt mentality. Sabihin natin, seatbelt mentality. You know, kapag ang kalaban, gumawa laban sa akin, namanda na siya. Ang tawag po natin doon, rest back. Okay? So, sometimes, things can give you pain but cannot kill you. Why? Because God is in control. Amen? So matutal, tumawag ako ng, dito kasi sa Dubai, sa tawag mo lang, may tow truck na. Tapos mamaya, dadali na doon sa So, everything, kung minsan pa, pagka may gasgas yung sasakyan mo, pag na-aksidente ka, dahil gagawin naman nila lahat yun, yung dating gasgas mo, wala pa. So, maayos. Amen? Of course, walang gusto yon, pero palagi mong tingnan kung ano mensahe ng Diyos. Lalo pa pag ang trouble dumating, hindi mo naman gawa.
Then, pag naka-experience kang ganon, makinig ka sa boses ng Diyos. So today, I know it's not an accident why I have that accident. You get that? To give you this wonderful message from God. Napakamahal nga lang ng anong ito, ng message na to. Kailangan pa masira yung sasakyan ko para mabigay ni Lord sa iyo to. About seatbelt mentality. Nung bumangga kami, ang passenger ko, tinignan ko agad kung naka-seatbelt siya. Ginanong ko yung passenger ko, tignan mo ang importance ng seatbelt. Nakita mo? Kasi yung passenger kong yun, nung minsan, hindi nagsi-seatbelt. Dinadaya niya ako, nakasakay sa likod, di pala naka-seatbelt. Ako igigil pag ganun. Kasi ako mapapagalitan eh. Tama ba? Somebody can do the worst thing and I will be affected. I'm the driver. Alam mo, pagka bumangga yun, alam mo yung walang seatbelt? Pag bumangga ang sasakyan, meron na aksidente sa amin, yung driver lang ang buhay. Yung passenger niya sa harapan, na girlfriend niya, humampas ang ulo sa salamin. Yung nasa likod, lumabas sa salamin. Patay. Yung driver, lasing, binangga yung truck na nakaparada, yung driver, ang buhay. Amen. Ano lang ang diferensya? Kung sino ang naka-seatbelt. Kaya ako pag tingnan ko lahat yan, are you on seatbelt? We will not live. We must have a seatbelt. Andun kami sa Armenia, na hinahanap nila yung seatbelt, kulang. Ako naiinis doon sa driver namin. Sabi ko, no problem, no seatbelt. We are running 120, no seatbelt. Sabi ko, change the car. Nung sinabi ko change the car, medyo nayanig sila. Hinanap yung seatbelt, nakasuot lang pala doon sa baba. Maliit na piraso lang yun, parang dila. No? Maliit na piraso lang, ang laki ng impact. Hindi ko sinasabing wala akong tiwala sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, pero wala akong tiwala sa diablo. Wala akong tiwala sa diablo. Okay? So, nangyari, pinahanap ko talaga, makita nila yung seatbelt. Nung makita nila yung seatbelt, tuwan-tuwa sila, merong seatbelt, gamitin natin the next day uli yung sasakyan. Okay, ngayon payag na ako, yung sasakyan na yan, dahil every seat may specific seatbelt. Medyo nakakakuha na kayo ng message. No? Hindi pwede yung seatbelt mo rin. Hindi, kanya-kanyang seatbelt yan. Every specific seat has its own specific seatbelt. Amen. So that there will be a specific responsible person if there is a specific mistake. Amen. Ang makakalungkot lang pagka walang seatbelt, you will only feel the impact, the trouble when the impact happens. Sa buhay, ganun din. Meron kang talagang specific seat na kailangan mong upuan, na kailangan throughout your journey, you are there. We call it life. Si Jesus, bago si Jesus, si Mary, sinabihan siya, yung iba kasi dinadasal lang, di naman binasa sa Bible. Sinabi naman sa Bible, sa Luke 1:42, sabi sa kanya, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sinabi yun po yung sa Bible. Amen. Luke 1:42. Okay? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So, ibig sabihin, meron lang specific na Mary sa specific seat to have that specific mission for the Word, yung Spirit, yung Word, kailangan ng body para magkaroon ng authority sa earth. Yun ang Spirit of God. Yung Jesus na iluluwal ni Mary. So, yun ang role ni Mary. After mailuwal ni Mary ang ating Panginoong Yesus, nung baby pa siya, then namuhay na siya bilang isang wife. So, meron siyang specific mission, meron siyang specific seat na gagawin sa kanyang buhay.
Amen. Kaya kung ikaw ay nabuntis, huwag mong isipin na nangyari din sa'yo yun. Minsan lang nangyari yan at hindi na yung mangyayari. Di ko alam. Alam mo. Okay. So, nung naman mailuwal ni Mary, ang ating Panginoong Yesus, meron ding specific mission kung anong gagawin ni Jesus. Ang sabi sa Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. For what? He will save his people from their sins. His people, siyempre, maniniwala sa kanya. Amen. Kaya tinawag siyang Savior. So, ibig sabihin, yun ang magiging journey ng ating Panginoong Yesus. Yun ang journey ni Mary. Hanggat hindi na iluluwal, iingatan niya yung tiyan niya. Naglili pa lang, iingatan na niya yung tiyan niya. Hanggang may iluwal niya yan. Yun ang journey niya. Kapag in-specified na ito upuan mo, hanggat hindi ka natatapos sa journey mo, diyan ka umupo at mag-seatbelt ka. Because why? Trouble are always apart around you. Pero salamat, meron tayong Diyos. If God will open your eyes, you will see millions of demons around you. I've heard one testimony that there was a pastor na pinabukas ni Lord, buksan mo ang mata ko, gusto kong makita. Alam mo, makita yung paligid ng aeroplano, puro demonyo nakita niya. In the air, nakita niya, ang dami. Puti na lang, marami ring angels. The devils and demons' plan is always to harm people. Kung akala mo, pinapaborang ka sa ginagawa mong kasalanan, you don't know that every time you do that sin, you are going farther and farther and away from the Lord. If someone is driving you to do this or teaching you to do this, to say this, these people are instrument of the devil for your life to be destroyed, para masira ang buhay mo. Kaya tamang kaibigan, mahalaga yan. Bigyan kita ng sample ng maling kaibigan. Pag nawala ka sa ministry mo, nawala ka sa upuan mo, ibig sabihin, tinanggad mo ang seatbelt mo. Yes! Yes! Okay. Okay pa, tingnan mo. Okay naman ako. Oh. Hindi nga ako nagde-devotion. Hindi nga ako nagpe-pray. Hindi nga ako nagtatites. Okay. No problem. Actually, inaaway ko pa nga yung primary ko. Inaaway ko pa nga yung pastor. Sa likod nga ng pastor ko kung anong pinagsasabi ko dyan. Wala pa. Oo, tinanggad mo, seatbelt mo. Pero pag nag-impact yan, nakikita mo. Bakit? Dapat naka-seatbelt. This is I've seen many people in trouble for the past 15 years of my pastoral. I've seen many people with rebellious heart. They have almost yung binasa natin Proverbs kanina. Kala mo okay, but in the end, it leads to death. Kala mo maayos, pag na-devastate na yung family, may yung devastation ng family, there are devastation na hindi mo pwedeng i-repair. Baga mapapaluha na lang yung magulang. Sana naging maayos na lang ako. Sana naging matino ako. Oo nga. Alam mo, merong sorry pero hindi mo na magagawa. Ayusin pa. Bakit? Doong sinabi ng seatbelt ka, hindi ka naka-seatbelt. Nung dumating na yung impact, yung naka-seatbelt, hindi natin ikaw lang. Kung minsan hindi mo na kailangan impact, biglang preno lang. Ako sinasabi ko, I know there is no impact, but if I press my brake, I don't want any one of you to hit the windshield. Kung minsan, alam mo, minsan tingnan mo ang tao, mag-seatbelt ka, ang daming pasaway. Ang tama, kunyari nilagay. Alam mo sa Pilipinas, mga jeepney driver, pag tinitingnan ng LTO, nakaganon lang, hindi naman nakasuksok yan. Tapos pinagmamalaki pa yan. Dito sinabihan pa ako, Arabo, sabi ko sa kanya, why don't you
put your seatbelt. No, seatbelt are for girls only. What? Anong girls? Pag nag-impact ba, mayroon pang babae lalaki dyan? Walang gender ang impact. Kahit ano, babae ka, lalaki ka, pag bumangga ka. Man, dami ng dadaya. Kunyari, kaya kita mo sa matinong testing ng mga sakyan, tinitignan nila yon kung maayos ang seatbelt mo because they know. Ako, I am telling this because it's just recent. Sa lakas ng impact, yung bumangga sa akin, hindi ordinary sasakyan. Para akong bato, tinako ako, sinargo ako, tinamaan ko yung dalawa sa harapan. Pero ito namang impact niya. Lahat ng tatlong sasakyan, binayaran ng insurance niya, yari siya. It's just a matter of breaking. Sabi ko, di naman ko naman trouble to. Sabi ko, ito yan, may meaning yan. Pagka ako, nagiginig ako palagi sa Boston, lalo na tinamaan ako during my worship. Look at this. I don't have problem people slander me. I don't have problem people will speak against me. When you speak against me as I worship the Lord, you are answerable to my God. Ang leader mo, habang naglilingkod dyan, tinitira mo, sasagot ka sa Diyos. Ako, nag-worship ako, tinira ako ng kalaban, yari ang kalaban sa akin. Bakit? Nabuhay to message na to. Amen. Say hallelujah. So, meron kang specific na upuan na kailangan naka-seatbelt ka. Amen po ba? Marami ang sinasabihan nito, naku, ang titigas ng ulo. Pag sinabing, huwag kang aalis sa pwesto mo, huwag kang aalis dyan. Look at this. The problem of this world happens na napakaraming nangyaring trouble because of many people going away from their specified seat. Tingnan mo. Sa record ngayon, 59,000 na ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Ang dami marunong na presidente ngayon. Lahat presidente. Hindi naman ang role mo, citizen, hindi ka presidente. Ako na-imagine ko kasi kahit paano, no, dahil lahat tayo na-involved naman sa corporate world, na-imagine ko nakaupo doon sa Malacanang, amen? And all the problems, all the issue of the whole Philippines from 110 million people are on my table. Hindi ako naniniwala, lahat yan nakikita ng presidente. Hindi yan, yung bata. Hindi mo maawakan lahat yun. Sa church nga lang, kaya nga mayroong system. Kaya nga tayo malaking church. Glory to God, no? Kaya dumami tayo. Kasi may sistema. Meron kang kakausapin. Then this primary 12s are responsible if they went away from their seats. I, as a pastor, I should not go away from my seats. Ganon din ang nangyayari sa mundong ito. Pinakikialaman ng mga tao, hindi naman dapat nila pakialaman. Sa bahay na lang, di ba? Pag yung biyanan, umastang siyang nanay, magulo na. Amen. Parang ang dati, wala pa, parang anak ay dalaga pa rin. Ay, may nag-asawa na yan. May anak nga yan. Diba, visitor na lang si Lola doon. Lolang role. Pag nagyanam siya sa issue sa bahay, magugulo. Tama po ba? Parang maraming umaayaw. And vice versa, yun naman, meron namang anak pa lang, parang umasta siya, wala nang galang sa magulang. Alam mo, ang nakakawalang galang, yung mga magulang hindi mailid yung anak. Ang dami nun. Alam mo yung kung ano pa sabihin ng anak, sino yun ay nasusunod. Isa sanang napakagandang kultura ng bawat Pilipino. Ang yung mga anak sumusunod sa magulang, kung tama sinasabi ng magulang. Kaya kailangan maayos din yung magulang. Tama po ba? Pero pag maayos yung magulang, pinagagawa sa mga anak, ang ganda ng harmony sa bahay. Kasi walang mapapariwara. Sa church, ganun din. Pag yung posisyon mo, hindi mo naman dapat gawin. Kung ginagawa mo, magugulo din. Lahat ng trouble sa loob ng church, kapag ginagawa ng isang tao, ang hindi naman niya dapat role. Tama po ba?
Tama po ba? Halimbawa, sa leader ka, gusto mo ikaw magkasal, hindi pwede yun. Amen. Kaya nga, reverend. Amen po ba? Pinag-opening prayer ka lang, gusto mo, mag-preach ka na. Ay, nagugulo. Meron namin sinabihan, magpasalamat lang, nag-testimony ng 10 minutes. Sabi ko, pasalamat ka ng 1 minute lang, wala na mag-preach doon. Nagugulo. Meron nga specified, parang CB, na ito lang ang dapat mong gabi, huwag kang sosobra doon. Magugulo. Okay? Kasi bakit? Kung kasing i-grab mo yung isang hindi naman pinapagawa sa'yo, get ready for that. Ako, tinuturo ko sa church na to, huwag po kayong mangunguha ng membro ng ibang church. I say this in person, and I'm saying this also online. Huwag kayong mangunguha ng membro ng ibang church. I repeat that. Don't get the members of other church. Kasi ganito yan. Lalo na kung hindi naman ikaw ang specified person doon sa upuan na yon. Kasi every leadership is a seat. I am the driver, passenger ka, nakaupo ka, gusto mong kunin niya manabela sa akin. Actually, ginawa sa akin niya minsan. Ang napakaganda kong asawa. Nakakita siya ng truck. Dad! Kukunin niyo manabela. First time ko manigaw, wag mong hawakan manabela ko. Talagang nagalit ako. Never mga hawakan manabela, passenger ka lang. Nakita niya yung truck, kinukuha niya yung manabela. Alam ko na mangyayari. Pero nagulat siya, first time siya hindi nakalaban. After kung pinagalitan na matindi, hindi siya naka-fireback, mali talaga yun. Sa ministry din, ganun. Kasi ganito, kapag ang isang tao, kinuha mo yan, tinalaga mong ikaw ang tagapanguna niyan, humanda ka na. Dahil hanggang kamatayan yun. Hindi ka magiging interesado sa isang tao kasi maganda lang katayuan ng kanyang buhay. Kasi maayos ang sitwasyon niya ngayon. Kapag yan, nag-take over ka, in any means, kinuha mo yan, humanda ka na. Kasi yan, ang ministry, hanggang kamatayan yan. Do you know that? If you take members by force, gusto mo lang prestige, pangalan, posisyon. I'm better. Actually, I'm better. Don't do it. Don't do anything unless the Holy Spirit directs you to do. Ako, lagi ko yung sinasabi dito sa church natin. Amen po ba? I can say, majority of the members of this church are the fruit of the labor of every trained cell leaders and soul winners of this church. Kung meron man naligaw dito, salamat. But I can say that, talagang, masasabi ko talagang winning yan. Pinagpaguran yan. Amen. Huwag niyo pong kukunin yung upuan ng may upuan. Kahapon, I'm in what we call Empower 21. There are international pastors coming from Europe, from America. Ang dami nila. Actually, sa Empower 21, kasama doon sila Jensen Franklin, sila Robert Morris, Cindy Jacobs, Pastor Cesar. Andun din si Pastor Ricky. Nakita ko rin si Pastor Ricky. Andun ako. Sabi ko anong ginagawa ko rito. Amen. So, glory to God. A big event is coming. Sabi, talagang tinitignan ko sila. Sabi ko, may kanya-kanya sila talagang. Hindi lahat ng pastor nakita ko. Pag pray mo ako, meron lang isa natin, mukhang ito, matindi to Parang nararamdaman ko, mas malapit sa akin to Kinausap ko, Sir, can you pray for me? Okay, you are from? Yung boses matanda na, veterano na. I'm from Philippines, sir. Okay, but we are resident pastor. Okay. Can you pray for me? Yes. Abay, gusto niya ako mabuwal. Pag gano'n ang kamay niya sa akin, ang init. Gusto ko may slain, but hindi ako may slain. Because I found someone na hindi ko pa actually sinearch sa Facebook. Pero na-discern ko, this person should pray for me.
Hindi yung lahat. Andun nga yung, in-ordain ni Reinhard Bonnke, nandun din. Inahanap ko siya. Iniwan ako. Papapray sana ako sa kanya. Kasi andun lahat Glory to God. Ano? Sabi ko, sarap na nandito ako. It's good to be here. But there are specified people God will give in your life. They have a specified seat. Ito, dito ka. A part of my journey, hindi ako nag-resist. Pag sinabi ni Lord, punta ka. Ito, gawin mo. Pag hindi pinapagawa ni Lord, huwag mong ipilit para lang sumikat ako to become somebody. Ayoko ng ganun. Dapat meron tayong pakinabang sa lahat ng gagawin natin para sa Panginoon. Okay, I repeat this. Mostly, okay, those people who create problem in the church are those who are leaving their post or leaving their seats, removing their seatbelt, and stand just walking everywhere. Kaya yung di ba, pagtawag ng sa yung mga stewardess, please fasten your seatbelt. Tapos Englishin pa yan o tatagalogin pa minsan, Arabo pa. Para lang maintindihan mo, kailangan mo, go back to your seat. There is turbulence, please fasten your seatbelt. Kahit nahihi ka na, sabi ng stewardess, please sit, sir. Please sit. No, not now. Please sit. No, bakit? Nakakarinig ka ng authority. Talaga matigas ang ulo. Okay? Uupo ka, ikaw ay may seatbelt. Sorry, doon sa toilet, walang seatbelt. May seatbelt pa sa toilet. Wala akong nakitang seatbelt sa toilet ng aeroplano. Meron talagang authority to tell you, dito, wag kang aalis, dito ka lang. Don't take someone else's position. It's very dangerous. You know what I mean? Let no man ascend there. Don't take over someone else's seat. That is a hot seat. Pag inupuan mo yan, ikaw ay hot girl. Or hot boy. Nagkakaintindihan po tayo. Ako po ay binigay ni Lord ang mensaheng ito. Wala akong may ibang perceived na ibang mensahe. Ito lang. Kaya alam ko, accurate ito. Tama po ba? Tingnan mo sa opisina. Magasta-hasta kang manager doon, janitor ka lang. Magantay ka. Sa opisina namin, alam ko, come here, Xerox this. Thank you. Tapos, you want coffee? Sabi sa akin, no, just Xerox this. After 2 months, sabi ko, Xerox this. No, not me, other guy. Ha? What's your job now? Only Xerox. Ba, na-promote na pala. Ayaw na niya mag-Xerox. Uso yan sa opisina, di ba? Hindi ko na gagawin to kasi na-promote na ako. Maya makikita mo yan na nakaputi na rin. Tapos kapag meron ng event sa company, hawak-hawak na rin ng tubig yan, inumin, katabi ng mga direktor. Lalo na yung mga janitor, matindi yan, katabi yung mga direktor. Amen. Sabi nga ng scripture, di ba? Huwag mong maliitin ang mga butiki. Kahit sa lugar ng mga hari, nandun sila. Di ba? Katabi ng hari, tik, 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 sabi ng butiki. Ikaw, di ka makapunta doon, yung butiki nandun. Mahalaga ang iyong posisyon. In 1 Corinthians chapter 12 to 30, i-summarize ko na lang. Amen, naka-ready na sa Bible ko to. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 30. Kasi sabihin ko na lang. Kasi ganito yung summary ng, kapag ikaw ay mata ka lang. Huwag mong asamin na kamay ka kung mata ka. Amen. Kung ikaw naman ay paa, huwag mong asabihin na ikaw ay kamay, paa ka. Alam mo, ang maganda dito, kahit engro ka lang, part ka pa rin ng body. Tama. Kuko ka lang. Sabi ng iba, kuko lang kita. Isipin mo kung wala kang kuko. Amen. Na-imagine mo kung wala kang kuko? Amen. Maliit ka lang. Okay, paa ka. Alam mo, masyado na ako nasasaktan sa buhay ko kasi ako'y paa. Ayun ang design mo So, anong role mo? Magpaka-the best na paa ka. Amen. Dahil yan, hindi ganong pansinin, paa lang. Actually, pinasikat na yan. Kaya yan ang ini-spa. Tama po ba?
Maalaman mo lang mahalaga ang isang parte ng katawan mo pagka yan ay nasaktan. Naglalakad ka, yung hiniliit, hindi mo yan pinapansin kasi nga maliit. Pag yan tumama sa ato, ay! Tapos ililibing mo pa yung patay mong kuko. Yeah. Napapansin mo lang ang mga bagay maliliit kapag kaya ay nasasaktan. Pero lahat yan mahalaga. Amen po ba? Merong pagka sabi niya, habang buhay ka, yan ang upuan mo, mag-seatbelt ka lang, huwag kang magulo, kasi ikaw ay kamay, hindi ka paa. Paano mo nakikita yung tao na gusto niya maging paa? Di ba nakabaligtad siya? Yung paa niya nasa taas, yung kamay niya naglalakad. Hindi normal, tama po ba? Tama po ba? Kailangan kung anong binigay sa inong Diyos, maging masaya ka doon. Kasi, pag si God binigyan kanyang pwesto, ang hahanapin niya dyan, yung glory niya. Every person or every parts of the body, kung anong inassign ni God sa iyo, kung inassign kanyang primary 12, act like a primary 12. Don't think like a 1728 mindset person. Amen? Pag inassign ka naman na 144, huwag ka naman umastang primary 12. At lalong huwag kang umasta ng pastor kung hindi ka naman pastor. O hindi pa ikaw yung pastor. Ay bay, sana nga all. Ang sarap kaya marami ang pastor. Pero si God, ang nag-i-specify niyan kung anong talagang pwesto ang upuan mo. Di ba sa aeroplano ganun din? Titingnan, what is your seat number? No. I want to sit beside the window. No. Gusto kong umupo sa, ano ba yan, yung unahan? Bassinet seat. Sabi niya, no, dito po kayo. No, di po, upo kayo. Di po yan ang seat niyo. Umupo po kayo dito. Lahat gustong tumabi sa bintana. Para makita nila yung ulap. Hindi mo nga upuan yan. Pagka tinignan mo doon sa system, kung ano yung specified number mo dyan, specified seat, andun ang pangalan mo. Amen. Kaya pag hindi naka-seatbelt yun, yung alam nila kung hindi naka-seatbelt, yung nandun sa pangalan na yun. Amen. I try to, hindi ako steward, pero malamang ganun. So whatever you possess, position you have in life. Bakit ako mahirap lang? Bakit siya mas mayaman? Ang importante, nagagawa mo ang purpose mo. Hindi, ang mundong ito, hindi naman super paligsahan. Pasayahan. Amen. Nandun ka nga sa position. Alam mo ba, mga billionaire, kung gaano ka hirap ang buhay ng mga yan? Hindi yan pwedeng maglaro basketball kung saan. Amen. Hindi yan pwedeng maglakad kamukha mo, pati sa iskinita pwede. Hindi, palagi yan nag-iingat. Meron kang role na dapat laruin sa buhay, na dapat gawin. Hindi mo, huwag mong kunin ang role ng may role. Okay? Amen po ba? Tingnan mo Pag sinabi ni God, ito ang gagawin mo, dapat specific yon. Iyon ang gagawin mo, hindi ka gagawa ng iba. Bigyan kita ng isang verse, scripture, word sa scripture, na alam niya ang kanyang posisyon. Kung alam niyo yung faith of the centurion, Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Kwento ko na lang. Ang sabi ng faith of the centurion, meron nata ako dyan. Pagilabas po yung slide ko. Sabi niya, when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Ano sabi niya? May sakit ang aking servant. Si Jesus, nire-respect niya yung bahay nila. Anong sabi niya? Jesus said to him, shall I come and heal him? Sabi nila, pupunta ba ako para pagalingin ko siya? Alam mo, sinabi ng centurion, ito ang sinagot niya. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you under my roof. But just say the word, my servant will be healed. Online. Lord, hindi ba na kailangan mag-in person? Online lang, Lord. Just send me the link, Lord. Just send me the link. Tapos, ito ang posisyon niya. Alam niya ang posisyon niya. Sabi niya, for I myself a man under authority. Siya mismo, under siya ng isang nakakataas sa kanya.
with soldiers under me. So meron siyang leader at meron siyang subordinate. I tell this one, go, and he goes. Pag sinabi niya sa servant niya, pag pumunta ka doon, punta ka. Mga sundalo, punta doon, punta doon. Come, darating sila. I say to my servant, do this, and he does it. Tingnan mo. Amen. Because he knows his position. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly, I tell you, I haven't found anyone in Israel with such great faith. Sa makatuwid, gumaling po yung servant na yon. Ganon katindi pananampalataya. Pero makikita mo, meron siyang posisyon na minemaintain. Okay, ang posisyon ko po sa military, eto, may sumusunod sa akin. Pero pagdating doon sa kagalingan, nagsasubmit siya kay Lord. Kasi hindi kaya ng kanyang pagkasundalo yung pagpapagaling doon sa may sakit niyang servant. So, meron kang hindi pwedeng kunin. Meron talagang niya, ito, kung minsan, kasi ayoko na, nahiya ko nang lapitan yung pastor natin eh. Ba't nahiya ka? Kagalingan mo, hindi, pride yun eh. Biro mo, kailangan mo prayer, hindi mo masabi. Kasi sinanay mo sarili mo. Umalis ka doon sa upuan mo. Tinanggal mo ang seatbelt mo at lumayas ka doon sa upuan mo. Biro mo, may pastor ka, ayaw mo magpa-pray. Amen. May leader ka, ayaw mo magpa-pray. Kinuha mo na kasi yung pwesto. Amen. Nag-aantay ka lang ng impact, then you will feel the pain. Hello? Sa trabaho, gano'n, kaya maraming na-terminate. Yung bago akong empleyado sa Pilipinas, sabi ko, ba't tinanggal si ano? Silang sabi sa akin, magaling kasi. Ibig sabihin, yung hindi makasunod doon sa leader niya sa trabaho. Kasi masyado magaling. We must know our position. Amen? Meron namang, dito pa lang, gusto dito na. Meron namang, ito, nakita ko naman. Leader, gusto bumaba. O, pantay-pantay na lang tayo. O, ayoko nang maging leader. Iyon naman, nakakapagtaka. Pag makadig ka naman, they are in the glory of position. Ang ganda, bumababa naman. Paano bumaba? Umalisin yung seatbelt at umalis. Di ba ganun? Yeah, waiting for the impact. Pag dumating yung impact, wag ka magtaka, bakit nangyari yun? Hindi, pwedis ka eh. Then the impact came, you will feel the pain. Ang pagiging stable, blessing po yan. Sabi mo sa katabi mo, stable ka ba? Di ba? Kapag mag-aasawa ka, di ba? Una mong isipin, stable ba ang trabaho nito? Di ba? Kaya yung mga, kung lalaki ka, mautak ka, total marami naman pagpipilian na maganda pang trabaho, ayusin mo ang pagpili. Amen. Stable ba siya? Kaya yung stable, naghahanap ng kapwa niya stable. Amen. Or stable lang, walang pagkain sa table, table lang. Ang stable may pagkain sa hapagkainan. Pag table, table lang 'yan. Sabihin mo, may blessing sa stable. Niyama, James 1:6-8. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea. Hindi stable, hindi naka-seatbelt. Blown and tossed by the wind, that person should not expect to receive anything from the Lord. Huwag kang aasa. Di na ako aasa pang muli. Amen. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Walang nakakalito. Kristiyano ba ako? Nakakalito ba? Gagawin ko ba to? Hindi ba ako mapapahamak? Ay, kung mali, huwag mong gawin. Kung maganda, gawin mo. Ano naman nakakalito doon? Ano nakakalito between tama and mali? Ano nakakalito doon? Amen. Gagawin ko ba to? Ganyan. Alam mo, ano ba, nagdi-disciple ka, mabibless si Lord sa'yo, hindi mo gagawin. Amen. Kung minsan ba, yayayin ka ng mag-pray, yayayin kang mag-cell group, akala mo utang na loob pa. Siniseatbelt ka lang, kaya ka niyayaya, kasi may impact. Amen. Para ba magmamangga, at least ano ka pa sa pwesto, balis ka sa pwesto mo, huwag kang alis doon.
Safe ka doon. Amen. O pagka nawawala ka sa posisyon mo, anong tawag doon? Out of place. Amen. You must be stable. Lagi ko itong in-illustrate sa preaching, di ba? Nakikita mo yung alon. Pag hinampas niya yung buhangin sumasama. Kaya kung minsan, after mo mag-swimming sa beach, ganun ka lang ganun dahil buhangin. Amen. Pero yung bato, hindi naman dumagan sa'yo. Kahit anong hampas ng wave na yan sa batong yan, bato pa rin. Di ba? Hindi nagalaw. Pero yung buhangin, sama yan, papunta, sasama, pabalik, sasama. Kasi nga, unstable. Ang sabi ni Lord sa mga unstable, they will not receive anything from the Lord. Oh, bakit? Hindi ka naka-seatbelt eh. Pabago-bago ka ng isip eh. Pag Christian ka na. Amen. Huwag kang magdigbid doon sa dapat mong gawin. Huwag mong kunin yung role na hindi mo role. Kasi pagka dumagan sa'yo yan, ang hirap. Kung may sinipipagawa ng Lord sa'yo, huwag mong gagawin. Tama ba? James 1:6-8, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Huwag mag-alinlangan. Ayan, para sa mga, for the sake of my fellow Filipino. Sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan, huwag umasang tatanggap ng anuman dahil walang seatbelt. Mula sa Panginoon. Dahil pabago-bago ang seat. Pagbabago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang, bes. Amen. Ako di ko naman ginustong impact nandun. Ang sabi ni God, sa buhay na to, may impact, kaya mag-seatbelt ka. May impact talaga. Amen. Nung minsan nga, meron akong biniro. Sabi ko, yung mag-away kayo, yung mura lang ang bayad. Meron kasing away na mahal ang bayad. Yung nag-away yung mag-asawa sa loob ng sakyan. Ayun, kadalasan yun ang pinagmumula ng banggahan. Ano yun? Self-inflicted, self-imposed trouble yun. Amen. Kasi away yun. Away mag-asawa. Magdanin yun. Mahal yun. Kung mag-away kayo, sala na lang. At least may bato ka, platito lang. Mura. Amen. O kaya wag na kayo mag-away. Siyempre, mas maganda. Nakita mo yung mga bangka. Tinatali po yan. Bakit? Walang tiwala sa tubig. Bakit tinatali mo? Walang tiwala sa tubig. Di ba, dito kasi sa walang ganong wave dito sa Gulf. Amen? Itali, pero tinatali pa rin. Dahil kahit paano, gumagalaw yung tubig. Pag hindi mo tinali, yung bangka mo, mamaya nandun na. Even big ships. Di ba? Meron silang tinatawag na anchor. Amen? Bakit tinatali? Bakit inaangkor? Pag kailangan, nandun yung bangka. Pag hindi mo yan tinali, pag hindi mo yan inangkor, pag kailangan sa yung bangka, lalagoy ka para punta mo yung bangka. Pabira, kaya ka nga may bangka para hindi ka mabasa. Biro mo, pupunta mo yung bangka, lalangoy ka para lang kunin mo. Kaya nga yan tinatali. Bakit? Dapat stable yan. Pagka naka-fix, naayos, naka-seatbelt, pag kailangan mo, andun siya. Ganyan po ang may bangka. Tama po ba? When God will find you, you are on your seat. Amen. Meron kang specified seat. Pag yun, di ba kahit sa church nga di ba nakasanayan mo? Alam ko yung absent. Ewan ko, mayroon akong photographic anointing. Photographic anointing. Asan yung ba't wala? Aba, may tampo pala sa primary, umupo sa likod. Absent ba? Hindi po, umupo kami. Dito po kami, pastor. Ba't kayo yan dyan? Hindi na yun naman pesto yan Alam ko, yung dito sa dulo, alam ko sino, kasi yung pinakamagulong sumayaw, sa dulo yon, yung medyo malaki space niya. Alam mo, yung late, palagi sa likod yun. Yung mahilig sa kape, namimiss niya na, yung mahilig sa pandesal, yung nakikipagkwentuhan habang nagpe-preach doon sa likod lahat yon. Amen. Alam ko ang pwesto ng mga yan. Pwesto yon ng mga madaldal doon sa likod.
Kaya ang charge dapat puro harapan na lang, no? Wala nang likod. Paano ba 'yon? Ring, no? Ring pala. Okay? Hanapin ni Lord ang pesto mo. Currents and waves in lives are real. Kaya nga may anchor. Huwag mong sabihin, ay, okay naman, still naman ng tubig. Si Jesus, di ba natulog si Jesus sa loob ng Jesus is sleeping inside, actually, under the boat, nakatulog siya. Meron pa siyang unan. From stillness to sudden trouble. Sabihin mo ba, ay, walang trouble. Kasi si Lord nasa boat naman namin. Ba't meron? Okay, walang trouble sa boat, pero may trouble sa tubig. Bridge over troubled water. Okay? Di ba? Na-realize mo yan? Nagkaroon ng trouble. Wala naman dapat trouble. Biglang may trouble. Why? Because waves are real. Don't say, walang trouble. Walang trouble sa buhay. May trouble sa buhay. Si Lord mismo nagsabi noon. Sabi niya, napagtagumpayan ko na ang mga trouble na yan. I have overcome the world. Magdedepende tayo. Kanino na natin i-anchor ang ating sarili? Kay Lord. Kanino natin si-seatbelt ang ating sarili? Kay Lord. Amen. Pag sabi nabi ni Jesus, yan ang upuan mo, yan ang upuan mo. Pag nag-bless ako, hanapin kita dyan. Pag wala ka dyan, paano ko ibibigay sa iyo? Tama ba? Meron tayong specific number. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Kasi katulad ng boat, pag kailangan gamitin, wala siya doon. Di ba ang daming ganun na tao, minsan kung kailangan upang wala, nasaan ka, kailangan kita. Di ba? May mga drama-drama ganun. Kaya binrake niya kasi nung kasalukuyan na nangyayari sa akin to. Wala ka. Hindi mo ba alam na namatay din ang aking magulang? Nagluluksa kaming kasalukuyan, may sakit ang nanay ko, kaya hindi kita napuntahan. It takes a man and a woman. Natawa asawa ko. Sabi ko, grabe. Pinagawa. Ano natutunan ko dito sa Netflix? Huwag niyong papanood kay Pastor JM yun. Amen. Say hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo, magsi-seatbelt na ako mula ngayon. Amen. Sabihin mo, kapit lang, bes. Amen. Sabihin mo, kapit lang, bes. Ayan. Sabihin mo, ang wave, normal lang yan. Kaya actually, the design of every ships and boats are designed, yung curvature na yan, to counter o to withstand waves. Kaya nga, wala yung gulong. Pero siyempre, may mga amphibian na sasakyan, no? Kasi yan, hindi yung panlupa, pandagat talaga yan. Kasi pag napandagat ka, make sure na ready ka for any waves. Ang sasakyan, bakit siya may bumper? Kasi nga, mababump. Kaya nilagay yun. They expect bumps to take place. Amen po ba? Sabi mo, anchored. Pag naka-anchor, stable. Gusto mong illustration? Tingnan mo. Yung iba, hindi pa boyfriend, naka-angkla na. Bakit? Secured na yon. Di ba, crush pa lang, gusto na niyang umangkla. Bakit? Inaangkin na niya, aking ka. Hello? Amen? Pag umangkla na yung babae, that is a sign of stability. Akin siya. Amen. Yung iba umaangkla, hindi pa time. Sabi niya, biglang binita, ay, wag kang aangkla. Sabi niya, bes, kapit na. Sobrang kapit mo, bes. Anything that's been planted is stable. Yun yung isa pa. Message dito. Jeremiah 17:78. Ang sabi niya, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends its roots by the stream. Ibig sabihin, nag-extend yung root na yun hanggang maabot yung stream. Isipin mo, nakatap ka sa source. It does not fear
when heat comes. Amen? So may trouble, walang problema. Iinit, walang problema. Bakit? Nakakakuha ng tubig yan sa baba. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. Mainit, pero makita mo, green. Bakit? Sumisip-sip yan. Amen? It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Bakit ka halaman? Para hindi ka galaw ng galaw. May nakita ka ba ng halaman na, ay, ayoko na dito. Walang ganon. Pag kung saan tinanim, kaya di ba meron tayong word sa, sa mga Christian, bloom where you are planted. Hindi pwede pag ayaw mo ng leader, hindi ka makakahanap ng matinong leader sa buong buhay mo. Dahil lahat ng leader sa iyo may diferensya. Amen. Pag marami ng leader na may diferensya sa iyo, check mo, baka hindi ka na naka-seatbelt. Amen. Baka ikaw na yung diferensya. Amen. Kung calculus ka, differential calculus ka. Ikaw yung may diferensya. Naglalakad si Zacchaeus. Hindi niya makita si Jesus. Medyo maliit. Ayokong sabihin pandak, baka masaktan ka. Sabi niya, hindi ko makita si Jesus. Pagkita niya, nakakita siya ng sycamore tree. Tumakbo siya. Nauna siya kay Jesus. Bakit kailangan siya mauna? Kasi yung rate ng pag-akyat niya sa puno, kasama pa yun sa time. Nung nandun na siya sa taas, sakto, andun ang spot ni Jesus. Nakita ni Jesus, sabi niya, Zacchaeus, nandiyan ka pala. Pupunta ako ngayon sa bahay mo. Tuwan-tuwa si Zacchaeus. Tama ba? Alam mo sino nasa right spot? Hindi si Zacchaeus, yung sycamore tree. Nung tinaning doon yung sycamore tree, nagtataka yung sycamore tree, ba't ang dami pa dito pa? Ba't hindi na lang sa tahimik? Dahil sa daan-daanan pa. Nagre-reklamo. Bakit dito pa ako tinanim? Grabe, sa'yo pala kasi Zacchaeus, ang daming sycamore tree. Bakit? Hindi makapalag kasi yung halaman, kung saan siya tinanim, doon siya. Say hallelujah. Say hallelujah. Nagkwentuhan yung yung tatlong magkakaibigan na puno. Sabi niya, pare, yung dalawa mayabang, isa humble. Pare, ikaw, pagka magre-retire ka, anong pangarap mong retirement? Pre, gusto ko ako yung the best na webless, yung furniture ako, lalagay ako sa palasyo. Ako yung inuupuan ng hari o ng presidente. Sabi nung isa, sana all. Sabi niya, ikaw naman. Ako. Gusto ko malibot para ang buong mundo. Bakit? Ilalagay ako sa barko, yung unahan ng barko, yung tatayuan ni Rose, ni Jack. I'm here. Okay. Gusto ko yung mala Titanic, ilalagay ako sa pinaka-the best na barko sa buong mundo na naglalayag ako for every continents. Ikaw, sabi niya, hindi ko alam wala pa akong desisyon pero hindi ko kaya yung mga pangarap niyo. Ikaw pala yung walang kwenta. Ang ginawa ng may-ari, nalaman niya, sige, kinatdang siya, tinabi lang doon. Once upon a time, sa Israel, meron silang pinaparusahan Jesus. Pabuhatan nyo na ng cross niya, yung kahoy. Ayun, dinala yung kahoy, pinagdugtong, ginawang krus. Binuhat, doon na crucify. Naiyak ako. Hello? Ang ganda ng role mo. Sa dami ng puno, ikaw pa yung napili, doon pinako si Lord. Alam mo ba, dahil sa iyo, sa akin, napako si Lord sa krus? Akala mo, yun lang, no? Akala ko, hindi na ako mababago. Grabe, nalaman ko to. Ang ganda pala ng plano ng Diyos sa akin. Akala mo, wala kang kwenta. May kwenta ka. Naalala ko yung ni Bishop Oriel, di ba? Napakaganda ng tinuro niya mentoring. Don't see yourself irrelevant, ignorant, at wala nang halos silbi. Kala mo lang yun. You are just under the process.
Napakagandang mentoring nito. Nakakagana ng buhay. Kaya sarap makiusap sa mga taong may napatunayan. May mga nagawa na at daming tinutulungan. Sabi ko, na-realize ko kasi kung minsan you feel like you are insignificant. Ang ganda pa na ng role mo. Yung iba kasi, ma-display lang, ang yayabang. Pero katulad nung tree na yon na ando lang sa tabi-tabi. Binagay pa sa kanya ang role niya na siya pang magpabigat. Kala niya, hindi yan. One day, mararaise pa lang ang Diyos na ipapako sa kanya na magliligtas ng buong sangkatauhan. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Diyos. Remember this, not all seats have belts. Hindi lahat ng seat may belt. Kaya hindi mo makikita ang lahat ng upuan may seat belt. Saan nilalagay ang seat belt? Sa may movement. Sa may journey, sa may danger. Pag nakakita ka ng seat belt, pag si God, there is a time of your life, wala namang, nakaupo ka sa sala, mag-seat belt ka ba? Nasa bahay ka? Unless nang palaaway yung asawa mo. Amen. Unless nang bugbog sarado ka sa asawa mo, kailangan mo ng seat belt. Amen. Pero, dining table, naka-seat belt ka? Ako dito, nakakita ko ng dining table, may seat belt. Yung tumataas nung yung UFO na kakain ka lang, tataas ka pa. Hindi pa ako nakakain doon Tataas doon, naka-seat belt ka. Habang kumakain ka, ninenervyos ka. Nang sintaas mo yung building, tinaas ka doon. Amen, tapos kakain ka doon sa taas. Wala kang choice doon. Ubusin mo pagkain mo, hanggang di ka ba nababa, ang nervyos mo, dire-diretso. Pero pag nakakita ka ng upuan, pinauupo ka ng Diyos, may seatbelt, mag-seatbelt ka lang. Tinuro yan ng aking kaibigan kasi hindi kami lumaki may sasakyan. College na ako, wala pa rin kami sasakyan. Siguro ninoob ng Diyos yan para hindi ako chick boy. Nakita ko lang. Sabi ng kaibigan ko, tinuro niya sa akin to. He's my very best friend. Sabi niya, pre, pag may seatbelt, kahit anong sasakyan, owner, jeep, basta may seatbelt, mag-seatbelt ka. Tinuro niya, hindi ko yung nakalimutan. Talagang tinandaan ko yun. Seatbelt is very important. In life is like that. When God appointed a seat and you see a belt, you sit. That is there for a reason. Yes, you can be stubborn. Kala mo, Johnny, okay lang, wala pa. It's okay lang, di ba? But when you feel the impact, you will know, you will distinguish. You can distinguish who has the seatbelt and who has not. Sometimes it's irritating. Sometimes it can offend you. Anong palagay mo sa akin? Di ako action star? Pag bumangga to, magtatumbling lang ako. Amen. Ako nahulog sa bangin. Merong ganun mga disaster sa buhay. Kaya kung minsan, nawawalan ka ng stability because of some irritating instruction na hindi mo magawa. Sometimes, people tell them to seat belt. It's an offense to them. They get offended. Amen? Aba, nanermon ako, tinamaan ka sa ano, huwag kang alis sa pwesto mo. Mag-sit pa ka, seatbelt ka dyan. Huwag kang alis dyan. Kung minsan, nasermon ka ng leader mo, huwag umalis ka dyan, baka may impact, hindi ka naka-seatbelt. You will never know the importance of seatbelt hanggang walang impact. Ako, very pressed pa sa akin to. Kapag kabangga ko, isa lang sinabi ko, thank you Lord, naka-seatbelt ako. Lakas yung impact Gusto ko na ipakita yun sa inyo yung sasakyan ko, pero wag na lang. Never underestimate small things. That small piece of metal, maglalak sa other metal, that small piece of cloth can save your life. Sometimes you see it's small things. It's just a small instruction, Lord. Ano ba naman yun? Hindi, pwede naman ako magdasal sa bahay, ba't pa ako sasama sa inyo? Ba't pa ako sasama sa Zoom meeting? Pwede naman ako mag-pray mag-isa. Actually, mas puspus pa nga ako sa inyo. Wow, hindi ka naka-seatbelt.
Amen? Isa kang valedictorian. If you see a seat with a seatbelt, that's for your safety. Again, in Armenia, I demanded that. 120 takbo, hindi kami nagsiseatbelt. Sabi ko, mag-isa ka. Walang tour, palitan mo sa sakyan mo. I want seatbelt. Inaway ko talaga hanggang binigay. Seatbelts are there for a reason. Because waves and impact are real. Sudden stop, real. Sa buhay, di ba? Okay, maayos lahat. Sa church na lang to eh. Everything is going well. Maganda yung service natin. Nasa hotel tayo, nag-grow on church. Suddenly, what? Bawal mag-church. What? Amen. Buti, naka-seatbelt tayo lahat. Ang church, naka-seatbelt siya. Amen. Hindi tayo nag-crash. Nagkukwentuhan nga kami ni Pastor Lito kagabi. Minsan hindi ko na napansin. Sinabi na lang niya na, glory to God, lumaki pa ang ating church. Salamat sa Panginoon. Ano? Amen. Sometimes it's easy to disobey. Mga pulis, di ba? Dadayain mo pa. But the reality is, that is for your own safety. Iniisip ko na, bayad sa waste yun. Nilalagay. Kasi andito yung, usually ang waste ng centroid ng ating katawan, di ba? Sa waste. Usually, ito nung halos 50% sa waist, di ba? Nakalagay yan para yung full force mo halos nandito sa gitna. Hindi yung seatbelt, hindi nilalagay sa bunganga ng asawa. O kaya sa leeg, para mag-preno ako, patay na to. Hindi doon yun nilalagay. Amen? In English, okay? Seatbelts are not placed in the mouth of your wife. Not even on the neck, not even on the chest para hindi na ito makahinga. Okay? Seatbelts are there for a reason. Amen. It's like this. When somebody told you to put your seatbelt on, it means please remain alive. Amen. Tayo mga Pilipino, di ba? Mabuhay po kayo. Di ba? Mabuhay. Ibig sabihin, hindi ka pa mamamatay. The moment you were taken out of that seat, you will feel the impact. As a pastor, a discipler, a teacher, as much as possible, I want to see every members God has entrusted under my care, under the care of your leader, to see you where you are sitting. Don't take their place. If you take their place, it means you are going away from your seat. You are going away. To go away from your seat, you will need to remove the seatbelt, and you are not safe. Is that clear? Seat bears your name and position. You are tied to that till you reach your journey. Hanggang hindi ka mag-transfer, hanggang wala ka sa PTEX, mag-seatbelt ka. Alam mo yung PTEX, ano? Yung transfer ng mga bus. Hanggat hindi ka magta-transfer ng sasakyan for another journey, hindi mo tatanggalin ang seatbelt mo. Do you understand? Amen? Kaya nga sa Ephesians chapter 6, mayroong belt of truth. Amen? Katotohanan ng belt na yan. Importante po yan. Ang mga doktor nagsasabi, magpe-prescribe. The doctor will give prescription. You will oppose? If the doctor said, actually, you trust the doctor even if you don't understand their writing, right? Ano yan? Steno na di mo alam kung sulat Arabo ang bibigay yan. Ito namang mga nurse, kunyari, naiintindihan. Pero bibigay din sa pharmacy. Pakibasa nga. Hindi ko Amen? You don't understand the writing of the doctor? And they will give you a medicine that you also don't understand. All you have to do is take this 101. Ibig sabihin, umaga at gabi. Hapon, wag. It's, di ba, prescribe. Di ba, susundin mo yan. Pag hindi mo yun ininom, hindi ka mahihilom. If you'll not take it according to the prescription, you will not get healed. You will not be well. You have to follow.
That's one thing, that is another illustration of having your own seatbelt. Why? Because God is a God of order. Pag sinabi niya, yun ang gagawin. So, to summarize, wow, is that you, Pastor Ricky? Ang bilis mo naman mag-preach ngayon. Remember this, God put you where He can get glory. So, stay safe. Yan talaga ang sinasabi. Stay safe. Okay? Aim for trouble-free journey. Put your seatbelt on. Okay? Why? Inuulit ko po ito. Kadalasan, alam ng tao bakit siya lumagapak. God bless you. Can you all please stand? Amen. Before I close, let me tell you this. The Lord understands you have experienced trouble, though you have seatbelt. There is an impact, you remain intact. There is an impact, but still you remain intact. The Lord knows there will be trouble. That's why He gives seatbelts. The Lord knows there is a wave against your boat. That's why He is on board. The worstest boat on sailing is when Jesus is not on the boat. Big problem. I can't realize, it's too difficult to realize the disciples are sailing and suddenly there was a great storm along their way and Jesus is not on board. That's trouble. Now, kung ikaw ay lumagapak dahil di ka naka-seatbelt, I pray to God to heal you today because of that trouble. But if you have trouble in life na hindi mo in-initiate, you are not the initiator of your trouble, I'll pray for you today. There is always a recovery. Sabi ko, tinignan ko, yes, my car was broken. Sabi ni Lord, the tow truck is on the way to repair your truck. The tow truck is on the way to pull out your car and restore to its original original design. Pumunta ako doon sa garage. Please bring this back, no? How it was before my accident. Ibig sabihin, God is a God of restorer. You know the problem, especially here in Dubai? If the accident happened and police found out that you don't wear seatbelt, you will get fined, even if it is not your fault. In life is also like that. It will never be fine if you don't have that spiritual seatbelt where God put you to sit. You have a specific position. You have a specific seat in life. Huwag kang magulo. Huwag kang galaw ng galaw. Okay? Pag hindi ka ang driver, passenger ka lang. Hayaan mong gawin ng driver ang trabaho niya. Huwag mong pakialaman yung manubela. Huwag mong kunin yung gas o yung clutch. Huwag mong ikambyo. Umupo ka lang doon. Okay? Sit and relax. And leave the driving to us. Sabi ng Victory Liner. No? If you have been in a trouble in your life, I would like you to know this. God is willing to restore you. Lord, kanina pa ako binubugbog ng pastor namin, nahamin ko na, Lord. Kaya ako nagka-trouble, kaya ako nagkaroon ng major damage. Kasi nga hindi ako naka-seatbelt. Lord, ulit-ulit pa eh. Okay lang yon. Repetition is mastery. Okay lang yan. Remember this.
Today, this message has reached you. Be safe. Be wise. Be intelligent. Listen to instruction. Comply. You know, especially on the first world countries, they will not entrust you the road unless you pass the theory and actual exam sa driving kasama ang seatbelt. I remember when I take the exam here in Dubai, the first one tested, I've seen her, I've seen him. He drove, suddenly he failed. Then I asked him, why did you fail? Sabi niya, hindi ako kasi nag-seatbelt. Grabe ka naman. Basic yun eh. Nasanay kasi ako, 7 years akong jeepney driver, hindi ako nagsi-seatbelt. Nasanay sa mali. Alam mo yung maling nakasanayan, hindi yun dinidiretso. Nakakalagpak yun. Imagine, if you as a parent, you don't wear seatbelt, what more your children? They'll follow you. You are just waiting for the big impact. And it will really trouble you and devastate your life. Pag sinabi ni God, seatbelt, don't go there, stay there. I want you to become safe. I want you to reach your journey safely. Hindi yung pagpreno, lahat kayo nandun sa hurahan. Now, if you made that mistake and the devil devastated you, may God bring you completeness and restoration today. In Jesus' name. Can you please close your eyes? Father, stretch your hands, O God, today. Whoever been in trouble because of impact, I pray for your restoration. There are troubles in finances, in health. They are not properly anchored when the big waves arrive. Lord, if this caused them big troubles in life, I pray for the restoration. I discern many of these members here now in this platform. You have a great trouble in your finances because when God told you to anchor, told you to seatbelt, you did not fasten the seatbelt. That's why you are in trouble. And God understands that. His message today is to bring lesson in life so it won't happen again. I pray for your financial restoration because this has a domino effect on everything that you want to do, including your ministry. Sometimes it troubles you in your ministry because of your trouble in your finances. I pray to God to restore your finances in the name of Jesus. The same restoration, the spiritual garage to repair every trouble in your car, every trouble in your health, every trouble in your body, every trouble in your family, every trouble in your job, in everything that is connected to you, even in your ministry. In the name of Jesus, Son of the living God, I pray for your complete restoration. I pray to God to send a restoring power in your heart to give you a heart full of humility, a heart full of submission to the will and the instruction of God. My friend, you will be on your successful journey. You will reach your destination safe and sound. Just hear the message of the Lord today. You are like a plant
planted beside the streams of water. Your leaves will never turn into brown. It will always be green. They will never deteriorate. You are always fresh. Because your roots, even if there is a scorching sun, because your roots extend to the supply of water in the streams beside you, you will never run dry. That is my prayer for you. Everything will go green. Keep moving in your life. Everything. If you have been troubled with your position in the company because of the sudden break, in the name of Jesus, may God favor you for a great and wonderful job, 10 times better from your previous job. In Jesus' mighty name. I pray for the best position in life to come on you. I pray for the best to come upon your family. A miracle to come upon your health. A restoration for your family with your parents, brothers, and sisters. In your ministry, I pray for you to become successful in everything you do. Like the hands of Joseph, full of favor, come on you today in Jesus' name. We thank you, Lord Jesus, and this entire congregation. Lord, send down your powerful blessings to come. Like a rain, O God, na malakas. Like a typhoon of blessings to come. Reaching out every household. Coming into this bandwidth. Every IP address na kung saan dinadaanan ng biyaya ng panalangin na to. Lahat sila, Panginoon, ay mabaha ng pagpapala mula sa iyo. Pinararangalan ka namin sa napakabuti mong gawa. Panginoon, maraming salamat. Our safe journey depends on your instruction. Holy Spirit speaks. Speak, Lord, and we will listen. Holy Spirit, speak, and we will be attentive. We will follow and obey. Because our success is anchored in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you. Bless every household, every people, every children, every finances, every business, everything that is connected to us. I declare everything and everyone blessed today in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. And all the successful and blessed people of God say, Amen. Remember this. Fasten your seatbelt. God bless you.